Sa video nating ito ay pinasyalan natin ang iba't ibang magagandang lugar sa Maasin City. Dumaan din tayo sa malamig at likulikong kalsada ng Mahayahay Maasin Diversion Road. Nagmoto camping din tayo sa Mahaba Beach kung saan makikita ang magandang sunset view at mga pawikan na sumasabay sa pagligo ng mga bisita. Kaya tara, samahan niyo ulit kami sa aming motorcycle adventure. Let's go! Uy, grabing tarik ko. Naman nasa ila tayo. So, what's up mga choy? Good morning. Okay, today is Saturday and meron na naman tayong another camping adventure. So, this time medyo malapit lang yung pupuntahan natin kasi kasama natin si Riley, yung anak kong babae na grade 3, kasi gusto niyang sumama mag-camping. So inisip ko dito lang sa malapit, dito tayo mag-explore natin yung magagandang spot dito sa may Maasin City. So alam ko merong magagandang mga beach dito maghanap na lang tayo na pwede tayong mag-camping. And then meron din tayong mga titingnan na mga tourist spot dito na mga bago, kasi meron silang ginagawa ditong diversion road papunta sa bundok. So nakita ko sa Facebook, sobrang ganda ng view. So puntahan din natin yon. Tapos puntahan din natin yung Maasin Zoo. Ewan ko kung existing pa ba yun ngayon, kasi nag-search ako sa Facebook, wala akong makita, and sa YouTube. So try lang natin kung available pa ba yun or open pa ba yung Maasin Zoo. So yun lang siguro yung pagkatapos nun, hanap na tayo ng makakapag camping tayo. Overnight tayo ngayon. So kasama natin si Riley. So samahan nyo po kami sa another moto camping adventure. Let's go! So, bali itong dinadaanan natin, ito yung shortcut or long cut ba to, papuntang Maasin. So sa bundok ka dadaan, hindi ka na dadaan sa bato or doon sa may Divisoria. So ito siya, shortcut to papuntang Maasin sa bundok. Sobrang lamig dito, kaya dito kami dumaan. Sarap magmotor dito, kaso nga lang matarik siya, paahon. Tapos pagdating mo naman doon sa may tuktok, pababa naman siya. Pero safe naman dito. Masarap lang magmotor kasi malilim, tapos nasa bundok ka. So let's go. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, 'cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh.
Uy, grabing taray ko. So, tinan mo naman oh, nasa ano na tayo? Nasa Kagubatan. Oh, Maasin. 25 kilometers. So, actually itong daan na to, mas maikli siya. Pero kung naka 4 wheels ka, mas matagal ka dadating sa ano, sa Maasin kasi ang daming liko-liko. Pero siguro kung motor, okay lang pag motor. Pero kung 4 wheels ka, doon ka na lang dumaan sa may bato. Medyo malayo doon, pero patag naman. Dito kasi paakyat, pababa. Pero ang maganda lang dito, tingnan mo naman oh. Nasa ano ka, gitna ng gubat, kaya sobrang lamig. Wow. Ang lamig dito. Yun oh, parang sa pool lang oh. Man-made forest. Marami dito. Tabi-tabi lang. Uy! Ayan, may 4 wheels. Yun, malapit na tayo sa Maasin City. At naalala ko pala, meron parang magandang tourist spot dito na overlooking. Alam mo naman, basta overlooking, kahinaan natin yung overlooking eh. So meron dito yung tinatawag na Noah's Ark. So para siyang barko na sa ibabaw ng bundok. Siguro nakikita nyo na yun. So hindi pa namin napuntahan yun. So yun yung unang pupuntahan namin. Tapos proceed na tayo sa another destination. Okay, let's go. When the storm is moving in, the sky goes dark and you feel the wind. Too much weight just holds you down, waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your desperate beliefs and fears. You will rise above, know that you are strong. Drone, tiningnan lang namin yung bundok oh. Kasi sobrang ganda eh. You know? Rolling hills. So tapos na yun. Next destination, Noah's Ark. And Noah's Ark. Let's go. Okay na. Paahon pala to. Hihihi. Kaya mo yan, B-Max. So dito na kami sa Noah's Ark, pero sarado pa siya. Lock pa yung gate, wala pa tao rito. Tsaka may entrance pala rito, 50 pesos. So paliparan na lang natin ng drone para makita natin. Let's go.
sa taas kasi lang sarado pa. Pero ayan oh, nag-landslide siya. Pero ganda. Kita mo yung dagat, ayan oh, kita nga dito oh. So sayang hindi kami pasok sa Noah's Ark. So okay lang, siguro bukas pag uwi natin, pagkatapos nating mag beach camping, daanan natin to kasi dito rin yung daan natin eh. So try natin, sayang. Pero nakita ko sa drone, sobrang ganda ng view sa taas. Pero hindi ko maintindihan ba't sarado pa dun, walang tao. Eh alas 8 na naman. Anong oras kaya yung open nila doon? So let's go. Kain muna tayo kasi gutom na si Riley. Katatapos lang namin kumain ni Riley, busog. So next destination natin, pasyalan natin yung bagong diversion road dito, papuntang Barangay Labon, tapos tawid ng Hantag, Barangay Hantag. So nakita ko sa Facebook, sobrang ganda ng view, parang Bukidnon yung vibes, yung mga bundok doon. So tsaka nagtanong rin ako kung meron pa bang Maasin Zoo. So wala na pala, siguro patay na yung mga animals. Pero pwede daw mag picture doon. So tara, explore natin to. Location Barangay Hantag, Maasin Zoo Engineering. So tara, ito bagong kalsada. Sabi ng babae, bagong kalsada daw yun eh. So let's check it out. Ooh, ganda oh. Paahon. Kaya mo yan, B-Max. Uy. Uy, hinati nila yung bundok. Tingnan natin. Wow! Uy, dami. Uy. House of El Shaddai. Wow! Ganda mga choy! Sulit! Uy! Uy, ganda! Sobrang ganda, yung Saka. Wow! Wow! Tingnan mo naman yan, oh. Oh, Bing. Katubang andar tag drone diha to sa ubos adto. Dito agi adto. And then there's there, oh. Masaka siguro to sila. So diretso pa tayo. Tingnan pa natin yung dulo. Pero sobrang ganda dito. Siguro paghapon dito sobrang ganda. Ayun oh, may mga tindahan na nga dito. Siguro maraming tumatambay dito paghapon. Ayun oh, camping. Pwede palang mag-camp dyan. Wow. So puntahan natin yung dulo nito. Uy, pababa na. So dito na lang tayo. Balik na tayo kasi pababa na yan eh. Balik tayo. Aray. Tara, doon tayo sa may yun oh, may nagka-camp doon oh.
Wow. So, pwedeng mag-camping dito. Saan kaya daan yan? Merong daanan doon. Ay, kasadabing. Diyan siguro. Sundon tayo punta oh. You can't turn the tide. Let the water go where it wants to go. You can run and hide. You can bury yourself beneath the stones. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone could use a friend sometimes. Take some good advice. Don't let your fear decide. That's how you break inside. You don't need to worry. Somebody is waiting down the line to pick up the pieces. Hey, you'll be alright. I can feel the sun and how the wind makes way across the fields. Let me take a breath. Let me be a part of something real. So, let's go. Grabe, sobrang ganda ng view dito, promise. Bing. So, kung sino man yung malapit lang dito sa Maasin City, pasyalan nyo to. Mas maganda pag hapon. Sobrang ganda ng view. Or siguro umaga. So, punta na tayo sa last destination natin for today. Maghahanap na tayo ng camping site kasi ligong-ligo na si Riley. At ako rin ligong-ligo na kasi sobrang init. So, samahan nyo kami. Let's go mga choy. Uy, sobrang tarik. So yun, nandito na kami sa Mahaba Beach Resort dito sa may Padre Burgos. Maganda rin dito. Tsaka white sand. So kakarating lang namin, you know, yun yung motor, tapos hindi pa kami nakapag set up ng tent kasi sobrang init. Siguro mamaya ng hapon magtatayo kami ng tent. Chichilax muna kami, yan si Riley oh. So okay rin dito. Ayun oh, pakita ko sa inyo. Yun. Ay, mahaba nga. Ayun oh, doon. Tapos hanggang doon oh. May mga cottage dun. Pero medyo pricey nga lang yung cottage nila kasi pag kung day tour ka lang 500, kung overnight ka is 1,000. So pinili na lang namin ni Riley na mag tent na lang kasi 100 yung tent, tapos 20 yung hammock, tapos 20 rin sa amin, tagbi 20 rin sa amin. So bali 160 yung nabayaran namin. Sana wag umulan mamaya. So
Yung ano lang dito sa Mahaba Beach, mga ganto naman. Hanggang November daw yung habagat eh. So pag pumunta kayo dito ng mga ganito naman, siya no. Ang daming mga basura. Sabi nung nagbabantay, hindi na daw nila yan tinatanggal kasi pag araw-araw daw ganyan. So hindi nila kayang linisin araw-araw. So hinihintay na lang nila na hindi nahabagat at saka nila nililinis. Daming basura, mga plastic, mga kahoy, mga basta yung binabalik ng dagat sa lupa. So ingat-ingat lang, pero okay lang naman. Iwas-iwas lang sa mga mga basura. Time check. It's 5:30 in the afternoon at pas sunset. Tama naman yung sunset dito, man. Ito talaga yung the best time pag nasa beach ka. Yan pakita ko sa inyo. Yung So ito yung setup ng tent natin. Pakita ko sa inyo. Merong lights tayo. Parang Pasko, no? Mas may awning tayo. Kung saan doon yung motor natin. May awning tayo. In case na umulan. Pero doon ako matutulog sa hammock. Si Riley sa loob. So yun. See you tomorrow.
Good morning mga choy. So umaga na, day 2 sa ating camping adventure. So yun, medyo nag-high tide na siya. Di tulad kahapon na sobrang babaw ng tubig. So pasyalan lang natin yung dulo nito. Punta tayo doon. So masasabi ko sa campsite na to, okay naman siya. Mas okay para sa akin mas okay to kaysa sa Tangkaan. Kasi dito may beach, may buhangin. Pero yung ano nga lang, yung tubig niya ay yung sa ilalim may maraming seaweed. Tsaka medyo may mga bato-bato, tsaka maraming sea urchin. Kaya pag pumunta kayo dito tapos may mga anak kayo, kailangan yung pag naligo kayo magtsinelas. So maganda yung campsite na to. Parang na-design talaga siya for camping kasi yung mga cottage, dulo-dulo lang siya, tapos sa gitna walang cottage, kaya doon ka maglalagay ng mga tent. Tapos may CR sila, tapos may tindahan. Kompleto naman yung tindahan nila. Tapos ang ganda ng sunset pala. Grabe, sobrang ganda ng sunset. At tahimik naman kagabi. Akala ko nga maingay kasi maraming tao, tapos may mga music. Pero hindi naman sila maingay kasi maaga nilang pinatay yung music nila. At nakatulog naman ako ng mahimbing. Siguro sa mga camping adventure ko, ito yung mas nakatulog ako. So makikita mo yun, yung dulo na yan, yung likod niyan, Tangkaan na yan. Tangkaan yung talagang pinupuntahan, Tangkaan. Pero dito, para sa akin, pag nagka-camp ka, okay dito, mas maganda. At saka maganda dito kasi malapit lang sa town ng Padre Burgos. Kahit wala kang baon, bibili ka lang ng mga lechon manok, ganyan. Ganda ng rock formation dito. Yan, yung dagat. Pakita ko sa inyo yung dagat. Yan. Tapos ito, mga bato-bato. Okay naman dito. Tsaka siguro tinawag siyang mahaba kasi mahaba nga yung beach niya. Pero dito na part pala, bato-bato. Doon sa may beach area, sa pinagkampingan namin, talaga, sand. Kaso nga lang pala, isa ko pa idagdag na pag mga ganitong buwan pala, medyo maraming basura sa beach kasi habagat daw, sabi ni ate yung nagbabantay. Tapos hindi nila nililinis kasi nga daw pag nilinis nila kinabukasan, habagat na naman. So parang sabi niya until November daw yung habagat. Tapos yung bayad dito, may entrance na 20. Pag adult, nakita ko doon sa entrance, 20 pag adult. Tapos tent pitching is 100
Tapos pag may hammock ka, bayad ka rin ng 20. Tapos may tubig sila. May pangbanlaw dito. Tapos may 2 CR. 4 na CR pala. Tapos ito yung buhangin niya. Oh. Yun, oh. Puti rin, oh. Diba? Yung beach nga lang, hindi mo siya makikita kasi nga daming basura. Pero okay siya dito. Another achievement unlock na naman tayo dito sa may Padre Burgos. Ito pala, nasa Padre Burgos pala to. Lapit lang sa amin. Malapit sa may Tangkaan Beach. So yan, pakita ko sa inyo yung mga cottage dito. Pag detour pala, 500 lang. Pag overnight yung 1,000. So ito yung cottage dito. Yan yung basura, oh. Diba? Plastic, kahoy, styrofoam. Pakita ko sa inyo yung ayan, yung cottage. Tapos may ihawan din. Yan yung tindahan ni nanay, oh. Yung nagbabantay rito. Kompleto din yan. Tapos yan, may ihawan sila. Tapos ito yung cottage. Pag day tour, 500. Pag overnight, 1,000. So marami rin to. Tapos yung dulo nito, may cottage din. So okay na okay. Tapos tingnan natin yung rates nila. Merong rates dito eh. Sinasarado pala yung gate pag gabi. So para walang makapasok. Ayan, tindahan ni nanay dyan, kayo magbabayad. Tapos ito yung rates. Daytime 10 per head, overnight 20. Hammock. Yan, 10, overnight 20. 10 daytime 60, overnight 100. Oh. Tapos ito yung number, oh. Pag siguro parcel kayo. So yun yung laki dito. Kung gusto mong mag tayo ng tent sa may mga grass, ayan. Meron mga grass din dito. Tapos meron din doon sand. So yan, maganda dito yan. Marami nagkakampo. Tapos yung iba naghahamok lang. Tapos si Riley, tulog pa si Riley. Tayin lang natin magising si Riley. Yan, o, ang dami yan, o. Ito yung campsite natin. Yung motor natin. May owning tayo para safe sa ulan, pero hindi umulan. Pero okay lang. Mas maganda yung handa ka. Ayan. Tapos yung motor natin, yan, o. So magliligpit na ako mamaya-maya. Hintayin ko lang si Riley na natulog. So dito na lang yung vlog natin. So dito siya natulog. Tapos doon ako sa hammock. And hammock. At yeah, maganda dito. Para sa akin, kung i-rate ko tong beach na to, beach campsite, so siguro mga 7 or 6. Kasi ganun lang yung rating ko kasi
sa basura. Pero hindi naman kasalanan nila ate yan. Hindi naman kasalanan ng may-ari yan. Talaga yung ano yan panahon. So yun. Another adventure done. So see you sa sunod nating mga adventure mga choy. Let's go.